Ponzi. Ha? Ponzi. May mga fly-by-night companies. Fly-by-night, yes. Kasi marami na pong mga small-time companies na sumakay sa popularity ng ating industriya. So medyo na-tarnish po yung reputation. No? So pag-uusapan natin today, naisip namin ni Sir Anton, siguro we need to go back to the basic. No? Maintindihan natin lahat kung ano ba itong industriya. Marami nagkakamali na pumasok sa mga similar industry na kala nila legitimate, no, pero after some time lang, 1 year, 2 years, nawawala din yung mga companies na yun, no. So we will our objective today is bigyan kayo ng guide, no. Disclaimer lamang po, hindi po ako expert, no, pero I'm proud to tell you na hindi pa po ako naka-join ng mga companies na na-scam ako. Okay, so that's one thing, no, kasi from the very beginning, from my first MLM company, ay na-educate na po ako, na-train na po ako, kami po ni na Coach Ed Ting, no? Maganda po yung foundation namin. So, the moment we see a company, alam na po namin kung ano yung titingnan namin, alam na po namin kung ano yung mga red flag. So, yun po, yung proud ako ngayon, no? Dahil I've joined multiple companies na rin po, pero ni isa sa kanila, no, walang mga scam companies. In fact, most of them are still, all of them are actually still existing up to now, and they're still one of the top MLM companies in the world. And the only reason why I'm not with them anymore, yung iba because of health reasons, nawala ako for some time, hindi na po ako makabalik. Tapos yung iba naman po, medyo nawala lang po yung passion ko. So it's not the company, it's myself na naging problema kung bakit tinigil ko na po yung mga yung business ko doon sa mga companies na yon. But none of them are scam companies. Yun po yung kagandahan dyan. Meron naman pong iba na ang pinagbabasihan po ng galing nila sa pagtingin ng mga companies ngayon, yung experience nila na scam na, no? I'll give you an example, no? Si Coach Eddie Onya, hindi rin natago to, no? Has joined 20 MLM companies and ano din siya, sinasabi niya rin publicly na scam siya, yung mga companies na sinadihan niya after 1 year, 6 months or 2 years, bigla na lang naglaho, no? Hindi po siya naiyang sabihin. Ibig sabihin ngayon, alam na niya, no, natuto siya through experience, no? So ang iba sa inyo ganun din. Matututo kayo based on experience, pero hopefully wag niyo lang ma-experience, no? Dahil masakit din po ma-experience yung ma-scam ka, lalo na pagka malaking halaga po yung pinag-uusapan natin, di ba? Bawat pawis, bawat dugo na pinupuhunan natin para kitain yung mga pera na yon, no? So, wag naman sana na ma-scam pa tayo ng mga companies na ito, no? So, that's our objective today together with our host for today, no? Si Sir Anton. So, bibigay ko na po yung floor kay Sir Anton ngayon. Ayun, thank you Sir Paul, no? Unang-una, magandang buhay po sa lahat. Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga sa bawat sulok ng mundo. Unang-una, no, I'd like to welcome the people here, no, in our Zoom webinar, no. Palakpakan niyo yung sarili niyo. Alam niyo po kung bakit, no? Dahil nandito kayo, gusto niyo talagang matuto at maintindihan ano ba yung pinasok nating negosyo, no? Kasi po minsan ang ating isip ay diverted. Sinabi nga ni Sir po kanina, yung focus natin nawawala, no? Napupunta tayo sa mga struggles, yung difficulties ng ating buhay, especially sa ating negosyo. Minsan, mahirap mag-concentrate, no? Kaliwat kanan yung mga humahatak sa ating mga businesses, no? Alam nyo po, kahit malakas ang kaaway, malakas pa rin po ang company natin. And I wanted you to be reminded of that, no? Gusto kong may remind sa inyo na itong kumpanyang pinasukan nyo is a very legitimate company. Kaya today, pinaalalahanan namin po kayo, no? Especially po ako, that we have a solid foundation, a solid and legitimate company. My name is Anton Sebastian. I'll be host today, together with our presenter of all time, Mr. Show Me the Money. Papakita sa atin mamaya kung paano ba tumatakbo yung negosyo natin, no? It's also our joy and honor, no, na makasama namin kayo, no? Dito sa ating Zoom webinar. At ako po'y naniniwala na may purpose ang Diyos na makilala natin ang loyal na kasama natin dito sa ating C1 business, no? And also na malaman natin kung paano ma-identify o kung paano malaman ng fake at legitimate company. But before we start, no,
pwede po bang iyuko natin ang ating ulo? No? Let's start with a prayer. Let's acknowledge the presence of our Holy Spirit. Now, Father God, thank you for this wonderful day, for this wonderful opportunity that you gather us today in this Unity family. No? Please open our hearts and our mind na hindi po aksidente na naririto po kami at ngayon po ay nagtitipon kami upang maintindihan po namin ng mabuti ang aming negosyo na aming pinasok at malaman po namin ang tama at mali na at matuto kami, no, sa araw-araw na aming ginagawa. Allow us, Lord, to open our minds and hearts na sa aming buhay is built with the right foundation, no? Na ang aming sarili is built with the right mindset na hindi namin ilalagay ang aming reputation sa wrong belief, na hindi namin ilalagay ang aming reputasyon na masira dahil lang sa pagkita ng pera, kundi makita namin ang totoong plano mo para sa amin. We pray, Father, to liberate us, to teach us. May your peace rule in our heart, and may you protect ourselves with your divine protection. Cast all evil doings, O Lord, that try to manipulate us. In Jesus' name, we pray. Amen. So we better get started na, Sir Paul. No? I'd like to introduce to you, no, the presenter of all time. Sinabi ko nga, Mr. Show Me the Money. No? He will present to you ang ating special Zoom webinar ngayon, how to identify yung mga Ponzi schemes na yan, and he will show it to you kung paano nyo makikita ito. Please help me in welcoming Mr. Paul de Guzman, aka Mr. Show Me the Money. The screen is yours, Sir Paul. Take it away. Yes, thank you very much, Sir Anton. And magandang tanghali po muli sa inyong lahat. And parang nakakapanibago, no? Magandang tanghali po muli sa inyong lahat. No? Sanay ako ng umaga. No? So magandang hapon po sa inyong lahat at magandang gabi po doon sa mga nakikinig at nanonood na mga kasamahan natin from the Philippines. I believe we have people from Australia pa like Tita Glo na alam ko medyo hating gabi na yata. No? Hating gabi na, no? So anyway, as I've mentioned, we will talk about our industry, yung industry ng network marketing, who was once called the business of the 21st century. In fact, it's a golden opportunity before, no? Maraming mga tao ang natulungan itong industriya na to at marami pang natutulungan hanggang ngayon, no? However, it has become a controversial industry quite lately. Dahil nga sinasabi ko na maraming sumakay sa popularity ng networking, medyo na-tarnish yung reputation ng network marketing, no? So, we are trying to bring back the glory of network marketing dahil hanggang ngayon po marami pa rin mga tao na ang tingin po sa network marketing is a saving grace. Basically, parang ito po yung pag-asa para po dun sa mga simple at na mga tao na hindi kaya magnegosyo ng mga traditional business dahil sa laki ng kapital na kailangan, no? Ito po yung kaya ng lahat na negosyo na pwede natin gawin kahit kailan, kahit saan, at pwedeng gawin ng kahit sino. Hindi natin kailangan ng mga kung ano pang mga qualification to be able to be part of the network marketing. Ano nga ba yung network marketing? Nabanggit ni Sir Anton, no, na pag-uusapan natin how to spot a Ponzi scheme or pyramid scheme. Hindi natin magagawa yan kung hindi natin naiintindihan mismo kung ano ba yung industriya ng network marketing, no? At kailan ba nagsimula yan, no? Network marketing po started way back siguro mga 1950s pa, no? 1950s pa. Ang first company na nagsimula po nito yung tinatawag na Amway, no? Which is until ngayon 60 years after, no? Or more than 60 years na or 78, baka 70 years na, no? And nandito pa rin existing, still one of the top MLM companies in the world, no? So ano nga po ba yung network marketing? Ang network marketing po is a business model na nagre-rely po on a network of distributors or affiliates o yung iba ang tinatawag diyan mga partners, no? To sell products and services. So merong company, di ba? Merong company na imbis na kumuha ng mga magbebenta ng mga produkto at serbisyo nila, imbis na magpasweldo, binigyan niya ng opportunity tayong mga masang tao, no, tayong mga ordinaryong tao na maging partner nila at mabigyan ng opportunity na kumita ng malaki, no, through by using their platform.
Ang tawag ng iba sa network marketing ay multi-level marketing. Yung iba naman ang tawag dyan, affiliate marketing. No? One of the most modern name ng network marketing. Yung iba naman ang tawag dyan, relationship marketing. Kasi through network marketing, nagbi-build tayo ng relationship. No? And the bigger the stronger the relationship of you to your team, mas maganda, mas makakabuild ka ng mas malaking organization or team, no? Meron namang ibang tawag diyan consumer direct marketing, merong tinatawag siyang referral marketing, ang iba naman home-based franchising, iba naman people's franchise, no? I heard si Coach Ed Ting, lagi niya sinasabi yung people's franchise, no? Kasi talaga namang people's franchise to. Di ba usually ang franchise business, hindi rin natin ma-afford dahil sa kamahalan. Like for example, yung mga Jollibee, no? Yung mga McDonald's, yung mga KFC, yan po yung mga franchise business na garantisadong kikita ka, no? Pero hindi kaya ng karaniwang tao dahil sa laki ng kapital na kailangan dyan. Kaya tinawag din po ang network marketing na people's franchise dahil para din tayo may franchise na nakakapag-branch out tayo into different countries, no? Hindi lang concentrated sa isang lugar. Pwede tayo magkaroon ng negosyo sa Amerika, pwede tayo magkaroon ng negosyo sa Asia, pwede sa Australia, iba't ibang kontinente, no? Nang hindi mo kailangan magpunta doon, di ba? Hindi mo rin kailangan mangapital sa bawat bansa na meron kang branch nitong network marketing business mo, di ba? Kaya tinawag itong people's franchise dahil kayang ma-afford ng pinakasimpleng tao sa mundo, no? Kahit nga yung mga domestic helpers, no, yung mga kasambahay natin, kayang gawin itong negosyo na to. At lastly, no, tinatawag din itong word of mouth advertisement. The best form of advertisement, di ba, is word of mouth. Pag nakapanood ka ng isang magandang pelikula o kaya nakakain ka ng masarap na pagkain sa isang restaurant, no, kinakalat natin yan through word of mouth or through social media. Modern times, social media, pero word of mouth pa rin yan dahil kumbaga sinusulat mo lang kung ano yung gusto mong sabihin, nilalagay mo sa Facebook, nilalagay mo sa Instagram, kinukuha mo ng picture yung kinain mo sa isang magandang restaurant, no? And then you're basically advertising the restaurant, you're advertising the films, yung mga napanood mo sa Netflix, no? Ang nangyayari, marami ang nanonood, marami ang kumakain doon sa restaurant through your word of mouth advertising, no? Supposed to be dapat kumita ka na pero kung ginagawa mo lang 'yon, no, ng pro bono, walang bayad, no, hindi siya magandang opportunity, di ba? While in network marketing, no, ang ginawa natin pagka kinalat mo yung ganda ng negosyo, kinalat mo yung ganda ng produkto at serbisyo nung company na nag-provide sa atin ng opportunity, binabayaran tayo in terms of incentives and commissions, di ba? So napakaganda po, no? So isa lang po ang objective ng network marketing, pero tinatawag siya ng iba-iba, no? So ang trabaho natin sa network marketing, mag-refer, yung iba naman ang tinatawag nila mag-rekomenda, yung iba naman mag-advertise, yung iba naman mag-share, no? Modern day ngayon, sharing, sinishare natin yung opportunity, sinishare natin yung ganda ng produkto at serbisyo ng company natin upang tayo ay kumita dito. Okay? Now, ano nga ba yung network marketing compared to a traditional business? Paano ba tayo kumikita sa network marketing? Sa traditional na negosyo ganito, no? Merong kumpanya o yung manufacturer or developers ng products and services, no? Tapos dumadaan yan sa wholesaler, di ba? Tapos dumadaan pa yan sa mga area agent, may mga ahente pa yan. Tapos yung mga area agent, meron pang mga middleman yan bago mapunta dun sa mga retailer, tapos tsaka palang pupunta dun sa end consumer. No? So ganyan. Ang problema dyan, no? Ang daming channel, ang daming mga in-between, lahat yan nagpapatong, no? Nagpapatong dun sa presyo, sa actual presyo ng produkto. Pagdating sa consumer, napakamahal na ng produkto, di ba? So for example, yung toothpaste natin, yung Colgate, pagka ginawa ni Procter & Gamble yan, sa tingin nyo magkano lang ang puhunan yan, di ba? Napakamura yan. Kaya lang dumadaan dyan sa mga channels na yan bago makarating sa consumer, kaya pagdating sa atin, napakamahal na nung presyo ng produkto, di ba? So yun yung ini-eliminate ng network marketing, no? From sa network marketing from the manufacturers or developers and kaya tinawag na developers kasi ngayon, di ba, meron na mga digital products and services, no?
So dinidevelop lang yung mga products and services. So from the manufacturers and developers, hindi na dumadaan dun sa mga wholesaler, yung mga area agents, yung mga middlemen and retailer, no? Diretso na kagad doon sa mga consumer. Kasi yung mga consumer, tayo din yung mga distributor, tayo din yung mga affiliate, no? So nakakat yung mga prices na kailangan ipatong doon sa mga middlemen na tinatawag, di ba? So ang ending, tayo yung nakikinabang, tayo yung nagkakaroon ng opportunity para kumita based on the sales of those products and services. Okay? Malinaw po ba yan? Type 1 po sa chat box natin kung malinaw naman po yung pagkakapaliwanag ko. No? Or if you have any questions, i-type nyo lang po dyan sa chat box natin. Okay? Now, ano po ba yung advantage ng network marketing? Ang advantage po ng network marketing, low initial investment required to start. Maliit na puhunan lamang po. Kasi sa traditional na negosyo, siguro kailangan yung tindahan ni Aling Nena, di ba? O ni Aling Puring. Kailangan po ng malaking kapital diyan. Siguro mahina na po yung 100,000 for you to start a sari-sari store business, di ba? Lalo na pagka gagawin mo pa yung store from scratch, di ba? Infrastructure cost yan, di ba? Dito, napakaliit po ng investment required to start. Flexible work hours and the ability to work from home. Hindi natin kailangan umalis ng bahay, lalo na ngayon, no, na digital we're living in a digital world. Lahat ng negosyo ngayon digital na. We can have a business on our fingertips through our mobile phone, di ba? Tulad ng C1, di ba? So flexible yung working hours natin. Hindi natin kailangan mag full time. Diba? Pagkatapos ng 9 to 5 job natin, pag uwi ng bahay, pwede natin gawin to for 2 to 3 hours, no? At katulad ng sabi ko, ang isa sa mga nagustuhan ko dito, you can work from home. Kasi nung 2020, if I remember it right, no, nung inimbita ako sa C1 Business, pandemic crisis, no? Ang unang question ko, bakit magkiklik kaya itong negosyo if all the people are isolated at home, nasa bahay lang, di ba? So, yun yung nakita ko when I attended the webinar. Yung ability ng C1 to give us a business where we can work from home, di ba? Napakaganda po. Tapos yung potential for unlimited income based on the sales of products and services, di ba? So, unlimited income kasi wala naman talagang limit, di ba? As long as you are doing the business right and properly. Tapos, pwede ka rin kumita, not just on the sales of the products and services, pwede ka rin kumita based on building an organization o ng team, no? Yung magre-recruit ka ng mga partners, so magre-recruit ka ng mga customers na gagamit ng products and services at mga partners na gagawin din itong ating negosyo. And lastly, yung training and support provided by the company. Hindi mo na kailangan magbayad, no? And you can train basically at the comfort of your own home dahil meron na mga Zoom meetings na yun. No? So yung support system nandyan available anytime. Hindi mo kailangan makapag-meet up sa mga tao, no? Through Zoom, through YouTube, no? Meron na tayong support system dyan. Di ba? Now, ano naman ngayon yung mga challenges of network marketing? Una, high turnover rate among distributors. Di ba? Dagsa ang pumapasok sa network marketing pero ang bilis din nilang kumbaga it comes and goes. Sabi ko nga parang mushroom, no? Ang dami tapos biglang mawawala, no? Bakit, no? Kasi explain ko yan mamaya kasi maraming mga ano man tawag doon, mga misconceptions about network marketing, no? Kaya ang laki ng turnover rate, di ba? Nawawala din kagad sila, no? Because they are not patient enough because mali yung concept nila ng network marketing, which I will explain further later. Number 2, reputation issues. Bakit? Kasi yung association ng network marketing with pyramid schemes. Ang dami nang naglabasan ng mga pyramid schemes na scam, di ba? Mga scam, yung mga opportunista na ginagamit yung system para makapanloko at makapambiktima ng mga tao, especially yung mga tao na walang edukasyon, no, yung mabilis maniwala, no, yung konting motivation mo lang, konting pakita mo lang ng pera, naniniwala na agad, di ba? Number 3, difficulty in achieving sustainable long-term income, no? Kasi nga hindi alam yung konsepto ng pag-build ng organization, hindi naaalagaan, no? Later on nawawala din. So pati yung income bumabagsak din. And
it results to a high turnover rate din. Babalik ako doon sa turnover rate among distributors. Number 4, yung legal and regulatory scrutiny in some jurisdictions. Not because network marketing is illegal, but merong mga countries na yung gobyerno hindi pa handa sa ganitong klaseng system. No? Hindi na naiintindihan that network marketing can help the economy of a certain country, no? So ang ginagawa nila pag may nag-complain lang ng isa, no, tinitignan nila tapos sinasarado na kaagad nila, di ba? So meron po mga countries na hindi pa handa sa network marketing basically, no? Or hindi nila naiintindihan yung konsepto ng network marketing. Sanay pa rin sila doon sa traditional way of marketing products and services. So nagkakaroon ng problema on the legality, on the regulatory. For example, dyan sa Pilipinas, bibigyan ng SEC registration tapos ikakansilan or hindi bibigyan at all, di ba? Lalo na yung mga nagre-require talaga ng mga SEC certificate dahil merong mga opisina diyan sa Pilipinas, di ba? So, yan po yung mga challenges ng network marketing. And that is again brought about by the misconceptions about the network marketing, no? So, yun yung pag-uusapan natin later, no? Ano ba yung mga lies about network marketing? Ano ba yung mga misconception? Ano ba yung mga kasinungalingan na sinasabi ng mga bashers, yung mga negative people about network marketing na sumisira doon sa industriya natin? Unang-una, let me tell you, no, yung illegal pyramid scheme, 'di ba? Bakit? Kasi ang structure natin ganyan, 'di ba? Triangle, 'di ba? Pero, 'di ba, hindi lahat ng triangle illegal pyramid scheme. Structure lang 'yan eh. Kung pagbabasihan natin para sabihing illegal ang isang negosyo, ang isang network marketing ay yung shape or structure, no, ng ating business compensation plan, 'di ba? Edi illegal din pala yung gobyerno natin. Illegal din pala yung company na pinapasukan mo ngayon. Bakit? Ganito yung structure ng company mo, 'di ba? Merong CEO, merong presidente, merong vice presidente, merong mga nasa gitna, yung mga management, supervisors ng mga bawat department, tapos ikaw, empleyado, nandun ka sa pinakailalim, kayo yung pinakamarami o yung rank and file na tinatawag, di ba? So, kung titignan mo yan, triangle din. So, ibig mo ba sabihin, scam din yung company na pinapasukan mo? Hindi. Ang gobyerno natin, may presidente, may vice-presidente, may mga senador, may mga congress, di ba? Kung titignan mo yan by the structure, triangle pa rin yan. So, illegal ba sila? Hindi. So, not all triangular structures are illegal pyramid. No, merong legal pyramid scheme, no? Yan yung sa network marketing. Triangular structure, ang ma-determine mo lang siya kung illegal siya, not because of the structure, but because of the way they are doing their transactions, yung negosyo mismo. Doon mo malalaman, no, kung illegal pyramid scheme yan. And later on, mas magkakaroon ng linaw kung ano ba yung illegal pyramid scheme na yan. Okay? So mostly naman, na-encounter na natin yan, no? Dahil very popular na rin yung mga illegal pyramid scheme, yung mga investment scheme na tinatawag, no? Na magbibigay ka lang ng pera, sasabihin sa'yo, mag-generate siya ng malaking profit after a few months, no? Tapos bigla na lang silang mawawala, no? After a few months din, 6 months or maximum 1 year to 2 years, no? So yan po yung mga illegal pyramid scheme. Pero not all network marketing are illegal pyramid scheme, no? Yung iba po legitimate. Also, buburahin din natin yung misconception na lahat ng network marketing are illegal pyramid scheme. Okay? So, number 2 na kasinungalingan about network marketing, it's a get-rich-quick scheme. Mabilis daw na pagpapayaman ang network marketing. Di ba? Kung mabilis na pagpapayaman ang network marketing, kung yan ang paniniwala ng lahat, dapat lahat na ng tao nagne-network marketing. Eh hindi, di ba? Ang paniniwala na get-rich-quick ang network marketing ay mali po, no? Kaya yung karamihan na sumasali sa network marketing, dahil ang concept nila ng network marketing ay get-rich-quick scheme, pag hindi sila kumita within 6 months, pag hindi sila kumita within 1 month, anong pinagkakalat nila, no? Pagkatapos silang hindi kumita, na scam yung company, no? Scam yung company. Pero yung company existing, sila lang yung nawala, di ba? Pero sinasabi nila, scam yung company. Bakit? Kasi hindi ako kumita. Di ba?
6 months pa lang naghahanap na ng malaking kita. 1 year pa lang gusto na niya maging milyonaryo, no? So sinasabi niya na-scam siya, no? In-scam niya yung sarili niya dahil sa maling paniniwala niya na get rich quick scheme ang network marketing. Network marketing is never a get rich quick scheme. We never say it's a get rich quick scheme, but it's a get rich sure scheme. Siguradong kikita ka kung gagawin mo ng tama at bibigay mo yung 100% commitment mo. Okay? Number 3, only people on the top makes the money. No? Yung mga nauna lang naman daw po, yung mga nasa tuktok ang pwedeng kumita sa network marketing. Totoo po ba yon o hindi? Number 1 po kung totoo. Number 2, kung hindi totoo, kung hindi kayo naniniwala doon. Type 1 po, type nyo po yung number sa chat box na yan. No? Sabi niya lahat daw ng mga tao na nasa taas yun lamang daw po ang kumikita. Yung mga nasa baba hindi daw po kumikita. Okay, let's take for example yung sistema na ginagamit natin sa C1. Okay? Sa C1 po, ganyan po ang sistema binary, di ba? Meron kang left team, meron kang right team. Di ba? Ano bang kailangan natin gawin para kumita ka ng malaki? Kailangan mong balansehin yung left team mo at yung right team mo. Dahil kikita ka lang pag nagmamatch yung left mo at yung right mo. Di ba? Depende doon sa package na binili nila. Okay? Now, tignan natin dito. For example, ikaw ito. Halimbawa, no? Ginawa mo yung negosyo pero half-hearted ka. Ang nangyari lang, ginawa mo yung left side mo, no? Dumami dahil itong tao na to ay napakasipag. So pagsali nitong si tawagin natin siyang John, no? Si John sumali sa ilalim mo, nalagay mo sa left, ang sipag-sipag niya. Nakapag-build siya ng left and right, ang dami sa left, ang dami sa right, no? So match yung left and right niya. Eh ikaw, tatamad-tamad ka, no? Nung nakuha mo si John, tumigil ka na. Hindi ka na nag-build ng right team mo. So wala ka masyadong right team. Malaki yung left team mo pero maliit yung right team mo. Kesa sa'yo o kesa dun sa tao na nasa taas mo natatamad-tamad. So, okay? So dito pa lang nadedebunk na natin yung misconception na yung mga tao lang sa taas ang pwedeng kumita. Ang dami kaya dito na nauna sa akin, no? Or nauna kay Coach Eddie, no? Pero mas malaki yung kinikita ni Coach Eddie kesa sa kanila, no? Dahil sila tamad o kaya tumigil, di ba? So ganun lang po ang sistema dito. Kung sino po yung nagtatrabaho ng masipag, kung sino yung nagtatrabaho talaga, sila po yung mas malaki ang kinikita. Okay? Do we agree on that? Type 1 po sa chat box natin. Number 4, you can become rich without doing anything. Sounds familiar po ba? Ilang tao na po yung tumawag sa inyo, no? In the last few months, sinasabi sa inyo na dito ka na sa akin sumali dahil dito kahit wala kang ginagawa, kikita ka. Dito sa C1, sinasabi ba natin na kikita ka kahit wala kang ginagawa? No? In my presentations, I always say that there's an opportunity to earn even while you're sleeping. Pero sinusundan ko yun na don't take it literally dahil sa unang parte ng negosyo, kailangan natin i-build yung foundation ng negosyo. It takes a lot of time and effort from us. Diba? Kailangan nating trabahuhin muna yung negosyo bago dumating yung time na pwede ka nang kumita kahit natutulog ka. No? Pero para sabihin sa atin na mag-join ka lang kahit wala kang gagawin, no? Kikita ka dito. No? Doon pa lang, red flag na yan. Okay? So misconception yan. Kailangan trabahuhin mo, kailangan hindi ka one-tamad. Di ba? Na hinihintay lang yung bayabas na bumagsak doon sa bibig mo. Di ba? Familiar po si one-tamad, di ba? So yan po yung number 4 na kasinungalingan about network marketing. Number 5, no one can become rich. Hindi naman daw totoo na may yumayaman sa network marketing. No? Palabas lang daw yon ng ibang part ng company o kaya ng ibang sumali para maka-biktima o para maka-recruit ng mga bagong members. No? Sinasabi nila hindi daw totoo yan. No? Is this true? No? Sino sa inyo yung maraming kakilala na yumaman through network marketing? Yeah? Yung naka-achieve ng financial freedom within a few months lang or within 1 year, no? Ako, I know one, no? Yung mentor ko si Mr. Ed Ting, na-achieve niya yung financial freedom through network marketing, no? Ang dami. You have yung mga top leaders ng Amway, yung mga top leaders ng New Skin, mga top leaders ng
ng Crowd One. For example, yung ating Senior President Janet Torres, no? You can't imagine how much money has she made in network marketing, no? Hindi lang sa C1 but from the past network marketing na sinalihan din nila, no? So totoo po na meron pong yumayaman, merong nakaka-achieve ng financial freedom in network marketing, but only those people who are 100% committed, only those people who are doing the business correctly, no? Yung ginagawa ng tama, yun nagtatrabaho talaga. Okay? So yun po, yung 5 lies about network marketing. So yung truth doon, yung kabaligtaran yun, di ba? So again, review natin, no? Review natin yung 5 na yan, no? Number 1, illegal pyramid scheme daw po ang network marketing. That's not true. We have debunked that. Number 2, it's a get-rich-quick scheme. Hindi po get-rich-quick scheme, but it's a get-rich-sure scheme. Number 3, only people on the top makes the money. No? Napatunayan ko naman po sa inyo by showing you the structure. Number 4, you can become rich without doing anything. Hindi po tayo wantamad. No? Kailangan itong trabahuhin. It takes a lot of time and effort para gawin itong negosyo na to, but you don't have to be full-time. No? Basta gamitin mo lang yung 2 to 3 hours mo ng tama, no? Pwede kang kumita ng malaki dito sa negosyo, no? But not without doing anything. Hindi pa pwedeng matutulog ka lang sa pansitan tapos aasa ka na kumita ng malaki, di ba? Meron ka siguro maririnig from your own team, no? O from other members na biglang magme-message sa group chat natin, no? I joined this business in in 2019 pero hanggang ngayon hindi ka kumikita. Ang question, ano bang ginawa mo sa negosyo mo? Baka hinihintay mo lang yung kita, di ba? Pero hindi mo naman tinatrabaho yung negosyo. And number 5, no one can become rich. Marami na pong mga testimonies, no? Marami na pong mga kumita at guminhawa ang kanilang buhay through network marketing. So network marketing is a legitimate way of making a lot of money, no? Or even achieve financial freedom. Okay? So yan po yung 5 lies about network marketing. Now, pag-usapan naman po natin ngayon yung different types of network marketing plans. Kasi pag naintindihan nyo po yung different network marketing plans, dito pa lang po malalaman nyo na kung ano ba yung legitimate, ano ba yung mga illegitimate. Pag nakita po natin yung mga red flags, di ba? So, ang number 1 na network marketing system natin, yung unilevel or stair steps. Ginagamit po ito mostly ng mga product-driven companies like Amway, New Skin, yung mga Herbalife, no? Unilevel po, stair steps. In fact, yung unilevel po, yan po yung pinakasinaunang mga network marketing plans na ginagamit ng majority ng companies, no? Later na lang po nag-surface yung binary system na ginagamit natin nung medyo nalaos po yung unilevel or stair steps. But hanggang ngayon po, may mga gumagamit pa ng mga unilevel or stair steps, no? Paano ba unilevel, no? Sa unilevel, you are allowed to recruit as many first level members as you can, no? So nilalagay mo sa first level mo kahit gaano pa yung kalawak, no? Basta mag-recruit ka lang ng mga tao na magbebenta rin ng mga products and services ng company na yon. And yun ding mga tao na yon, no, tong nasa first level mo, allowed din sila na mag-recruit o mag-share ng business o kumuha ng mga affiliates or partners nila, no, na pwede ring malawak, no, as many first levels as they can. Yung first level mo, second level mo na yon, no? So maraming level yan. Tapos yung kikitain mo diyan limited, no? Ibig sabihin you can only earn up to a certain level. Most of them up to the 5th level lang. Up to the 5th level lang. Tapos yung percentage ng kikitain mo sa unilevel, yung percentage ng kikitain mo sa unilevel also varies depending on the level. Usually, mas mataas ang kikitain mo sa first level. Oops, ba't hindi ko makita yung mouse ko yun? Sorry, hindi lang Okay, so usually, sa first level, mas malaking kikitain mo, bibigyan ka siguro mga up to 10% dyan, no? 10% based on the sales of the products and services. Tapos pagdating sa second level, yung nirecruit mo, siguro mga 7% na lang ang kikitain mo dyan. Okay, tapos pababa up to the 5th level, mga 3 to 1% na lang ang kikitain mo dyan. So ang tendency pag unilevel, mas gusto mo na ilalagay mo dun sa first level mo. Bakit? Kasi mas malaki yung percentage mo, di ba? Mas malaki yung kikitain mo, mas malaki yung commission mo, mas malaki yung incentive mo. So, ang nangyayari,
nasisira yung support system. No, kaya medyo nag-collapse ang Unilevel dahil hindi nagkakatulungan, everybody becomes selfish. Mas gusto nilang sa first level nila para mas malaki yung kikitain nila. Hindi nagkakaroon ng built-in support system. Okay, naintindihan po natin. Siyempre, mas malaki yung sa first level mo, mas maliit yung sa second level mo, saan mo siya ilalagay, no? So nagkakanya-kanya po. Okay? Pangalawang klase, no, ng network marketing plans, yung matrix, no? Isama na rin natin yung pangatlo, yung monoline. Kasi ito pong dalawang system na to ang most commonly na ginagamit ng mga scam companies, ng mga illegal pyramid scheme companies, no, yung matrix tsaka yung monoline. Let's talk about matrix. Sa matrix, parang Unilevel din, pero nililimatahan nila yung length tsaka yung width, no, ng ano mo, yung papalawak tsaka yung pailalim, no. Merong matrix na 3:5, merong 2:2, no. So pwede kang tatlo ang pwede mong first level, tapos pwede kang bawat isa, tapos hanggang fifth level ka lang kikita, no. So nililimitahan nila, no, pwedeng 2x2, pwedeng 3x5, pwedeng 3x3, no. Nililimitahan nila. Tapos pagdating mo doon sa certain level, pwede ka na mag-exit. Mag-exit ka, kita ka na malaki, tapos kung gusto mong pumasok ulit sa matrix, no, you need to reinvest kung magkano yung kinikita mo, no. Monoline ganun din, no. So kikita ka, tapos yung susunod na i-recruit mo sa ilalim mo, tapos sa ilalim mo, tapos there's a certain level na mag-exit ka dahil na-reach mo na yung pinaka-dulo ng yung pinaka-limit, no. Tapos pag nag-exit ka, kikita ka, tapos kung gusto mong pumasok ulit doon sa linya, kailangan mo ulit mag-reinvest, no. So doon, ito po yung usually na ginamit ng mga fly-by-night companies, yung mga investment companies, no, na kumukolekta lang po ng pera, tapos after nakakolekta na sila ng malaking halaga, no, after 6 months, 1 year or 2 years, no, nawawala na lang po silang bigla. Okay? Ngayon, meron din naman po mga modern day companies na ginamit din po yung matrix, pero naglagay sila ng produkto para mawala yung tingin ng mga tao na scam yung matrix, na-scam yung company, no. So naglalagay sila ng produkto. Pero how you can detect, no, na illegal pa rin sila or legit or fake pa rin sila, no, or scam companies pa rin sila, pag yung produkto is ginamit lang, ibig sabihin immaterial. Whether you buy the products or not, kikita ka pa rin. 'Di ba? Nakarinig na po kayo ng mga companies na gano'n, no? We're not here to name companies, pero at least pag alam niyo po ito, tapos may nag-alok sa inyo ng ganitong company, ganito yung sistema nila, alam niyo na illegal pyramid scheme yan, no? Ginamit lang yung produkto, no? So, kumikita ka pa rin based on the money na binabayad ng bawat membro, na wala ka namang nakukuha ang produkto. Ibig sabihin, nilagyan ng product, no? Pero whether you buy it or not, kikita ka dun sa matrix. Nakuha niyo po? Sabihin nila, hindi requirement dito na bumili ka ng produkto. Pero meron silang pinapakitang produkto. Pero hindi ka required na bumili. As long as you're paying, for example, a subscription. No? Tinatawag niya ng iba na subscription, tinatawag na membership. No? Nagbabayad ka pero wala ka nakukuha ang product. Pero doon kinukuha kung ano yung binabayad doon sa mga nauna sa'yo. Okay? Ganon din po sa monoline. Yung income mo nanggagaling based on the money na binabayad po ng mga bagong recruits na wala ka namang nakukuha doon sa binayad mo. Pagka wala ka nakukuha out of the money that you paid for the company, ibig sabihin, yan, no? Scam yan, no? Kasi pinapaikot lang yung pera. Yung kinikita ng company is not based on the sales of the products and services. Okay? Malinaw po ba? Medyo nalilito po ba kayo? Type nyo lang po yung mga questions, no, at papaliwanag po natin yan maya-maya. Last two na type of network marketing plans. Ito na po yung ginagamit natin sa C1, no, yung binary po. Yung meron kang left and right. Ano bang advantage ng binary? Sa binary, no, kaliwat kanan lang ang i-build mo. Nagkakaroon siya ng built-in support system. Bakit? Dahil nga kaliwat kanan lang, no, yung susunod na direct referral mo, nilalagay mo na doon sa ilalim ng unang dalawang referral mo. Ibig sabihin natutulungan mo sila.
no? Tapos ikaw naman na ni-recruit nung upline mo, meron kang chance to benefit from spillover referrals. Ano ba yung spillover referrals, no? Halimbawa, ikaw, medyo nagluloko tong mouse ko eh. Oops. Okay, halimbawa ikaw si U, no? Tapos ni-recruit ka, ikaw si A, tapos ikaw meron siyang isang ni-recruit na si B, no? Kung si U magre-recruit uli ng isang direct referral niya, kanino niya ilalagay? 'Di ba? Ilalagay niya either sa ilalim ni A saka sa ilalim ni B. So yun po yung tinatawag ni spillover referrals. Hindi ikaw yung nag-recruit o hindi ikaw yung nagpasok sa negosyo, pero nakinabang ka dahil nilagay sa ilalim mo nung upline mo. And ganun din yung upline ng upline mo, pwede din silang maglagay ng spillover referrals, no? But that's not an obligation from your upline, no? Hindi yan obligation. Pagka naka-receive ka ng spillover, no? Be thankful, no? Ibig sabihin natulungan ka through your upline ng mga spillover referrals na yan. Okay? So it's a very powerful system that most of the companies right now ay ginagamit na yung binary system because of the built-in support system. Yung hybrid, no? Combination of different compensation plans. Actually, ito yung ginagamit ng C1 dahil bukod sa binary, meron din tayong unilevel, meron din tayong iba pang mga system na ginagamit, no? Yung hybrid combination po ng different compensation plan, pwedeng binary and unilevel, no? Pwedeng binary and matrix or something like that, no? So kino-combine po, no? Ang advantage po noon, marami siyang option, maraming ways para ka kumita doon sa negosyo mo. Okay? So yun po yung different kinds of network marketing plans. Okay? So based on the different kinds of marketing plans, alam mo na ngayon kung paano mo titignan, di ba? So pagka narinig mo yung matrix, busisiin mo na, no? I'm not saying, no? Let me give you a disclaimer. Hindi ko sinasabi na lahat ng matrix ay scam. But what I'm saying is, yung matrix tsaka yung monoline, yan ang most commonly na ginagamit ng mga scam companies. Kaya pag nakarinig kayo ng matrix or monoline, pag-aralan nyo agad. Huwag kayo basta-basta papasok dyan. Okay? We're not stopping you from joining other network marketing companies, no? Depende pa rin sa inyo yan, no? What we are doing here is just giving you a guide kung paano kayo makakagawa ng mas informed na decision when it comes to network marketing. Kasi sabi nga ni Sir Anton in the beginning, no? Marami sa atin yung decision making natin clouded na by the struggle or by the desire to make a lot of money, no? Hindi na natin iniisip kung in the long term makakatapak ka ng tao, in the long term illegal pala yung ginagawa mo, no? So we don't want to do something illegal, di ba? So alamin natin, pag-aralan natin para wala tayong matapakan, di ba? So meron naman sa atin, kaya nga sabi ko dun sa invitation natin, no? Ano ba yung sabi ni Martin Luther King, no? Sabi ni Sir Anton, ano nga ba yung sabi ni Martin Luther King? Sa invitation natin, no, sabi ni Martin Luther King Jr., no, nothing in the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity, di ba? Yung iba sumasali dahil ignorant, no, hindi pinag-aaralan. Yung iba naman sumasali, alam nila illegal na yung negosyo in the first place. Meron na silang hint, hindi man 100% yun, meron silang hint na or doubt na baka illegal yung ginagawa nilang business, no? Pero because of the desire to make a lot of money, siguro matindi yung pangangailangan, no? Sige, bahala na, pasukin ko na to. Pagka nawala yung company, edi bahala na, di ba? Conscientious stupidity, di ba? So that's very dangerous dahil in the end, no, baka masira din yung reputation natin. When you're jumping from one company to another, you are basically putting your reputation at stake. Kahit nga legitimate eh. Kahit legal yung mga network marketing na pinapasok mo, pero jump from one network marketing to another, nasisira yung reputation natin dyan. Bakit? No?
Kasi sinasabi mo, di ba? When you're representing a company, sinasabi natin na this is the best company. Dito, malaking kikitain natin or malaki na yung kinikita ko dito sa negosyo. Tapos later on, makikita ka, you're doing another company. So, nasan yung integrity mo dyan, di ba? So, that's very important na protektahan din natin yung integrity natin when we're doing business, di ba? Yung work ethic, very, very important yan. Right, let's talk about the red flags naman, no? Ito na yung sinasabi ni Sir Anton na pag nakita mo itong mga red flags na to, kabahan ka na, no? We're not saying pag nakita mo yung isang red flag, automatic na Ponzi scheme na yon o pyramid scam na yon, ha? Collective, no? Collective. Meron kami mga red flags na ipapakita sa'yo. Pag nakita mo siguro yung 1, 2, or 3 or more than 2 of these red flags, medyo kabahan ka na, no? Medyo pag-isipan mo mabuti, pag-aralan mo na, give yourself some time para busisiin, magsaliksik, no? Kung talaga bang legal yung negosyo, totoo bang yung mga tao behind it have a good reputation and integrity, di ba? So, it's good to know these red flags, no? Ano ba yung mga red flags of a Ponzi scheme? Yung pag sinasabihan ka na guaranteed dito high returns with little or no risk, no? Guaranteed, no? Pagka naririnig ko yung mga guaranteed na yan, alam ko na, no? Red flag na yan, no? Marami pong nag-i-invite sa akin ngayon, sinasabi nila dito, guaranteed yung kikitain mo, no? Guaranteed high returns yan with little or no risk. Diyan po, medyo na ako diyan, automatic binablock ko na po yan pag sinabing guaranteed because there's no guaranteed in network marketing, no? Hindi po guaranteed yung high returns dito. Kasi lagi nga po namin sinasabi, di ba, sa disclaimer natin na ang success nyo sa network marketing entirely depends, no? Dun sa trabaho na ilalagay mo dito sa negosyo, sa commitment mo. Tatrabahuhin mo po, it takes a lot of time and effort, no? Kailangan trabahuhin mo. Pero once na na-build mo na yung foundation, no? Natrabaho mo na siya, no? Solid na yung foundation mo, doon magiging madali na, no? Pero hindi po guaranteed yung high returns, no? Depende po sa trabaho nyo. At meron din pong risk, pero calculated risk, okay? So with little or no risk, pagka pinagsama yon, guaranteed na, tapos little risk pa, no risk pa, medyo kabahan ka na, magsaliksik ka na, okay? Number 2, lack of regulatory approvals of compliance. Now, I'm not saying na kailangan yung company have approvals in every countries in the world. Remember what I said earlier, no? Meron pong ibang countries that is not ready for the system. Merong ibang countries na hindi nila, yung mga namamalakad dun sa regulatory board nila ay hindi naiintindihan what the industry is all about. Hindi rin nila naiintindihan na at this modern world, digital na po yung mga products and services. Di ba? Di ba? Hindi nila naiintindihan. Naghahanap pa rin sila ng mga tangible products and services. Kahit sa panahon ngayon na ang mga produkto at serbisyo, mga digital na. Hinahanap pa rin yung physical product, di ba? So meron po mga countries na hindi pa ganyan, no? Pero a lot of countries now are adapting to the changes that is happening in the world. Alam nila yung mga digital, alam nila na meron ng AI, no? So yung mga products and services ngayon need not be tangible or need not be something that you can touch, no? Or you can see, no? Marami na mga produkto ngayon na hindi na nakikita, 'di ba? Netflix, for example, is a digital product, 'di ba? Hindi naman natin nahahawakan yung produkto na 'yan, no? Napapanood lang natin yung mga pelikula inside Netflix, 'di ba? Ano ba yung mga digital products and services, no? Yung mga NFT, non-fungible tokens, these are digital assets, no? Digital products, yung mga cryptocurrency, 'di ba? Imagine, hindi natin nakikita, hindi natin nahawakan, pero nagagastos natin. Kanina lang po, no, nag-shopping ako, nagpunta ako sa grocery, nagpunta ako sa Costco, no? So yung Costco, I'm sure alam niyo po kung ano yung Costco, no? Ginamit ko yung crypto card ko, crypto Visa card ko, no? Kinita ko yon out of our business, no? So ibig sabihin, hindi ko naman nakikita yung crypto. Never ko nahawakan. Pero nagastos ko siya, di ba? So, ganun na po ang panahon ngayon, di ba? So, pero pag ang isang company nagtayo ng opisina in a certain country, kailangan regulated yung opisina na yon. Okay? So, lack of regulatory approvals or compliance. In the Philippines, for example, yung Security Exchange Commission, no?
pagka meron kang opisina sa Pilipinas, kailangan meron kang SEC to operate, no? Para mag-run ng office mo doon, di ba? So, meron pang secondary license na tinatawag, no? Yun naman po para sa mga companies that are intending to sell yung mga financial products and services. Okay? So, iba-iba po yan. Dapat alamin po natin yan. So, not because, on the other hand, no, not all companies na may SEC means they're legitimate. Kasi napakadali naman po mag-register sa SEC ngayon, no? Basta may pera ka, meron kang konting document na ipapakita sa kanila, no? Registered ka na agad, no? So not all registered companies in SEC or any regulatory body in a certain countries are legal companies. Later on, no? Later on, nadidiscover ng SEC na they're operating illegally, na yung ginagawa pala nila is not consistent with the registration, kasi iba-ibang klaseng registration nga po yan, di ba? So, ang nangyayari, binabawi lang po nila yung registration niyan, no? So, but that's one of the red flag, no? Pagka yung isang company walang regulatory approvals or compliance, no? Medyo magsaliksik ka pa. Kailangan mo pa ng more information about them. Okay? Confusing or non-transparent information, no? Yung paiba-iba yung sinasabi ng mga partners or mga na-affiliates. O kaya, pagka tinanong mo, sino ba yung may-ari ng company, sino yung founder, wala silang maibigay because in the website of the company itself, hindi mo makikita kung sino yung founder. Hindi mo makikita kung sino yung CEO. Bakit? Kasi nga, they intend to, kasi fly by night nga eh. Lilipad sila oras na nakakam na sila ng maraming pera, no, from their victims, no? Lilipad na sila. And of course, they don't want to be legally liable doon sa mga ginawa nila, no? So, most of these companies magbigay man sila ng pangalan ng tao, no, who can be a founder or a CEO, hindi mo sila makikita. Hindi mo sila makikita na gumagawa ng mga videos, no? Nagbibigay ng update about the companies, no? With C1 ba, nakikita niyo po ba yung ano natin, yung company natin? Nakikita niyo ba yung founder? Nakikita niyo ba yung CEO? Nakikita niyo ba yung opisina ng company natin? 'Di ba? Nakikita natin palagi, 'di ba? Kasi on a weekly basis nagbibigay ng update yung founder natin, no? Nandiyan po yung network director natin. Nakikita natin what the company is doing behind. Dahil lahat 'yan nasa social media. We have very tayo po ay very transparent, yes. Very transparent tayo. Lahat ng forms of social media, makikita nyo yung people who are running the company, no, at mga activities na ginagawa ng company behind, di ba? Even nga yung mga empleyado ng company, nakikita natin minsan, di ba? Pagka merong members na pumasyal ng Dubai office, di ba? Tinutour tayo, nakikita natin yung receptionist, nakikita natin yung mga pati guardia, di ba? Lahat po ng mga staff ng company natin, nakikita po natin yan. So, the company is very transparent. And transparency is very important, no? To determine the legitimacy of the business. Ibig sabihin, alam mo na walang intention yung company. Tulad nga ng sabi ni Sir Pipito, no, isang araw, Pipito you ba yun? Yes. Sabi nga ni Sir Pipito you, no? Or I'm not sure kung si Pipito you or another members, no? We have more than 50 million members around the world. Diba? Tapos, we are in all forms of social media. No? Kahit sa magpunta si founder, makikilala siya. Diba? Kahit sa bansa. Diba? So, there's no intention. Makikita mo that there's no intention to run, no, to go away with our money, no. Nandiyan po, nakikita natin kung ano yung mga ginagawa nila. So very important po yung transparency pagdating po sa mga companies na pinapasukan natin. And I think that's the last, no, or meron pa palang isa, no, na red flag about Ponzi scheme. Consistent returns that defy overall market condition. Ito maganda po to. Kasi most recently, no, na dinagsana rin po tayo ng mga companies, MLM companies, na ang tanging produkto nila. Ito, let me take note of the word, no, tangi. Their sole product, no, is either forex or cryptocurrency lang, no, or ano ba, yung mga financial products, no, yung mga
yung mga forex stocks, mga ganyan, no? Ang products nila na sabi nila pagka sumali ka dito, guaranteed yung profit mo, compounding pa, no? Papakitaan ka ilang percent ang ibibigay sa iyo, no? But let me ask you. Meron na po ba kayong alam na company na ang tanging product lang ay forex? Ang tanging product lang ay cryptocurrency na tumagal ng more than 2 years. Let me give you a few names, no? Nasaan na po yung Omega Pro ngayon? Wala na. Wala na, no? Naglaho na. Sabi nila, nag-collapse yung Omega Pro, no? Pero ang binigay nilang reason is because their system was hacked, no? Their system was hacked, no? So kawawa yung mga nabiktima, no, ng company na yan. And there are other companies still who are still distributing this kind of products, no? Ang problema, yun lang ang produkto nila. Wala nang iba, no? Tapos yun lang yung pinanggagalingan, yung pinambabayad nila doon sa mga tao. Pero eto yun no? Pagka yung produkto mo, sinasabi mo that it will defy overall market condition, kahit minsan bumabagsak yung value ng forex, kahit minsan bumabalyo yung value ng cryptocurrency token, di ba? Iba yan merong ano yan, merong panahon yan, merong time na bumabagsak, merong time na tumataas yan. Pero kung ang sinasabi mo sa mga ni-recruit mo, no, is guaranteed yung high returns mo, no, defying overall market condition, then medyo kabahan ka na, mag-isip ka na. No? Again, there's no guarantee. Walang guarantee. Lalo na pag ang pinag-uusapan natin mga financial products tulad ng mga forex, ng mga cryptocurrency na yan, no? So, our company is coming up with a cryptocurrency product, no, yung wallet natin tapos yung C1 token natin, no. But then it's not our only product, and also yung C1 token natin will be a utility token na gagamitin dun sa mga gaming platforms natin. So ibig sabihin hindi lang tayo kikita dun sa C1 token ng passive income, but we will also earn cryptocurrency by playing yung mga gaming platforms natin. Okay? Hindi lang yung sole products natin, no? At the same time, never I heard the company or anyone who is presenting the C1 business na dito, no, sa C1 token natin, no, ay guaranteed yung high returns mo, no, na hindi babagsak yung value niyan, no? Kahit alam natin tayo ngayon, we are very well educated, no? Alam natin what happened to IXT. For example, no, nagsimula tayo na mataas, tapos bumagsak yung value, tapos unti-unting uling tumataas, no? So we are adapting to the changes in the overall market condition. Hindi natin hindi natin sinasabi sa mga tao na whatever the market condition is, guaranteed pa rin yung high returns mo. Okay? Malinaw po ba 'yon? Malinaw po ba yung mga red flags or Ponzi scheme? Sana po may mga natutunan kayo dun sa mga information na share namin sa inyo today. I'd like to meron pa pala, no? Meron pa pala, sorry. Hindi pa pala. Okay, ito yung susunod, no? Guaranteed high returns with little or no risk. Ito pa, income depends on money from new recruits and not from sales of products or services. Yeah. Again, pag legitimate network marketing, there has to be products and services, at yung binabayad po sa mga bagong recruit na affiliates or members, kailangan manggaling po doon sa profit generated from the sales of the products and services. Okay? Malinaw po ba yan? Pagka yung binabayad sa inyo ay nanggaling lang dahil naka-recruit ka ng bagong member na nagbayad pero wala naman siya nakuhang products and services, ano po yun? Scam po yun. Okay? Red flag na po yan. Okay? So yan po yung iba't ibang red flag pagdating po sa network marketing, no? Sana po kahit pa paano ay nabigyan namin kayo ng pointers, ng review. Marami pa po siguro, no? Kung may alam kayo, just share it to us. I-include po namin yan sa mga next training namin, no? But for the meantime, yan po yung mga ma-share namin sa inyo. I hope naintindihan nyo po yung network marketing industry. Naintindihan nyo po ano po ba yung mga lies na sinasabi nila about network marketing at ano po ba yung truth. And I hope na yung mga red flags ay makatulong po sa inyo upang ma-spot nyo kung ano po ba yung pyramid scheme, ano po ba yung mga Ponzi scheme against the legitimate network marketing industry. Meron po kaming kasabihan palagi dito, no, sa network marketing.
The product has to move or nobody gets paid. Okay? Kung kayo ay nababayaran kahit walang sales o benta ng mga produkto at serbisyo o yung isang company na yon, medyo kabahan na po kayo. No? Baka sa simula po, definitely kikita kayo, pero ang tanong dyan, hanggang kailan kayo kikita? At hanggang paano naman yung mga huling pumasok doon sa organization nyo, baka magsasara na pala yung company na yan, kawawa naman po sila. Okay? Maraming salamat po. Ito po muli si Paul De Guzman. Thank you very much po. Yun, grabe, no? Maraming salamat, Sir Paul, no? Very informative talaga, no? Actually, itong presentation na to, kinoconduct namin to ni Sir Paul way back 2 years ago, Sir Paul, no?